Nikki. Hi, Nikki. O, unang-una, ano ba yung mga bagay na kailangan meron dun sa, ano nga ba yung homework headquarters? Homework headquarters, well, ito yung isang place sa bahay natin kung saan pwedeng gumawa ng homework yung mga anak natin. It doesn't have to be an entire room. Pwede itong isang sulok lang din sa kwarto ng mga bata. Para lang may designated quarters talaga ang homework, paggawa ng homework. So, pwede bang kung yung place na yan, yung desk na yan, pwede for other things din gawin? O best kung kunwari, pag sabi, ito yung homework headquarters, iyon lang ang gagawin nyo doon? Mas maganda kung homework lang talaga yung gagawin natin. Hindi pwede maglaro, hindi pwedeng kumain. Kasi alam mo naman mga kids, diba? Para silang merong association. Sa kitchen lang pwedeng kumain, sa bedroom lang pwedeng mag-rest. So in this case, para makapag-concentrate sila mabuti, kailangan homework lang ang gawin natin. Oh, wonderful. Homework headquarters. Ito na si May, ang ating... Tita Susie! Ay, Hey gosh! Tita Susie, you know, I cannot find my eraser! bata ba to o foreigner? Bakit ganyan magsalita, Ana? Hindi ko maintindihan. The eraser, bakit mo naman ginaganyan yan? No, because, you know, hindi ko mahanap yung aking eraser. Ano ba to, Nikki? Ano ba dapat ang meron tayo sa ating homework headquarters? Bukod sa laway, syempre. Okay, siguro para hindi natin mawala yung mga maliliit na bagay tulad ng erasers, mga crayons na mga naputol-putol na, we should have those maliliit na mga containers. Okay. Kahit, well, you can buy stuff like this from the bookstores or from, what do you call this, mga plasticware. Pero pwede rin naman yung mga pinaggamitan ng mga plastic cups. Pwede rin, ano? Doon natin pagsama-samahin yung mga maliliit na mga bagay para hindi sila nawawala. Meron din yung parang sa mga hardware, pag binuksan mo, para siyang tackle box. Tapos, di ba yung may section-section siya. So, pwede na siya magkasama-sama yung mga maliliit na bagay. Or yung mga drawers na maliliit na... Cute din yun. Super cute. And of course, alam ng mga kids kung saan nila ilalagay yung mga gamit nila after. Matitrain din sila. Ito naman, susunod naman, May. May homework ka na. Yeah. But Tita Susie, ako, ang tigas-tigas ng upuan ko. Tapos, my gosh, hindi ko masyadong makita yung sinusulat ko. Tapos, oh my gosh. Sa optometrist na tayo dapat pumunta. Hindi, okay ka lang. Naku, Tita Susie, I'm so uncomfortable. Ayun. Mukhang mahalaga yata yung Nikki sa ating homework headquarters, no? Para makapag-concentrate ka to do your homework, syempre kailangan medyo komportable ka naman, di ba? So, see, this is actually perfect that you're in the corner of the window. So, papasok ang hangin. And then, yung upuan natin, kasi kanina nagre-reklamo siya dun sa upuan. Make sure na komportable yung upuan natin. We can add pillows actually. Kung masyado kung pang-adult yung chairs natin, tapos maliit pa yung bata, you can add pillows on that. And of course, yung desk dapat tamang level lang din dun sa bata. Oo nga, para pag nagsusulat siya, hindi naman masyado mataas o mababa yung kamay niya. And another one, ano ba yan? Naku, Tita Susie. Again, I cannot find my homework, you know, the artwork. Yan Oh gosh! Naku, ayan. I done my homework 2 years ago and yet, you know, Hindi mo pa rin nasasubmit. Bagsak na naman ako, Tita Susie! Uulit niya ng prep. Ayan. Ano yung mga tip mo para sa pag-organize ng homework headquarters? Okay. Especially if it's just a small space. Siguro, kailangan natin maglagay ng parang in-box, out-box. Kumbaga sa office, it doesn't have to be that in-box, out-box talagang tray. Pero parang i-segregate natin yung, ito yung hindi pa nagagawa, tapos ito yung nagawa na. Kahit, actually, those folders that you can see there, they're parang, that's perfect. Pwede nang ilagay dyan. Kahit yung mga permission slips, mga, exam permits, para hindi natin mawawala, lagay natin sa in-box. And then yung tapos na dun sa out-box. So, para hindi tayo naghahalughog ng ganyan. Ayan, si 2 years na palang nawawala. Lagi siya naghahalughog. Yun ang inapansin ko, Maya. Ito naman, importante ba kunwari yung, let's say, yung color ng kwarto? Meron ba may mga, pwede ka bang ilagay na mas conducive sa bata para makapag-aral? Okay, the brighter siguro the room, it's better. Para lang, it will encourage concentration. Kasi kung medyo black ang mga walls natin or masyado pa yatang, hindi pa pwede sa mga bata yung mga ganon. So, well-lit. Yeah, let's make sure na it's well-lit and the colors are bright. Yun, mas stimulate ang bata. Para nila pag-aaral. Oo nga naman, alam nyo naman yung pag kunwari, so kahit dark clothes nga, di ba, parang medyo it gets your mood down. So, wear brighter and make sure that the surroundings are bright for the children. All right, thank you so much, May. Sana mahanap mo na yung homework mo from 2 years ago. Tita Susie, Ma'am, I found it. This is my artwork. Wow! Ayun pala yun! Oh my God!
gosh! Finally! Hindi mo pala sa papel dinrawing sa pader. My God, I'm so confused. Okay, so thank you I'm so so young, much, but you know, oh my gosh. You've got a Thank new you. issue coming out? Yes, our June issue with Chris Aquino on the cover. Mas marami pa pong back-to-school tips doon. And of course, Father's Day gift guide. So, Smart Parenting, June issue. Nga pala, Father's Day. Speaking of which, Edu! Ngayon na tumataas na naman ang gasolina, sigurado na pakulot na naman ang inyong mga noo, pero huwag kayong mag-alala dahil maya-maya ulang konti papakitaan namin kayo ng mga fuel-efficient cars. Mga kaibigan, mga impensyong Pinoy sa pagbabalik ng Unang Hirit. Together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to lose. I wanna live life to the full, sip champagne, TV, CD, and the pain. Gain easy cash flow, is that so hard to come by? Some try the hard way, I'm paid. Some cry. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo. Sa MoneyGram, higit ang alay namin sa iyo. Dala namin ang pangarap ng Pilipino at ang tulay sa pagtupad nito. Kasama ang mga pangalang matatag at maaasahan. MoneyGram, ang mapagkakatiwalaan sa remittance. Sa Unang Hirit at MoneyGram, lagi kang nakakonect sa balita, impormasyon at chika. NSO Birth Certificate? Isang tawag na lang, 737-1111. Walang hassle. Sigurado makakarating. NSO Birth Certificate Instant Delivery.